Alright, good evening, no? Kumusta? Sana'y nasa gano'n pa rin na maayos ang lahat ng ating mga kababayan ngayong oras na ito. Ay, naku po. Ang haba na ng investigasyon na ginawa ng Kongreso, guys. Papang-Kongres, pa-Senado, at lalong-lalo na nung nagsimula ang investigasyon ng Quadcom, no? Quadcom at Committee on Public Accounts and also ang Committee on Dangerous Drugs ay talaga namang namamayagpag yung investigasyon nila ngayon. At ito na yung nagiging bunga ng kanilang investigasyon. Pagkaraming mga kung ating matatandaan, mga na-discover, no? In terms of investigation na ginawa nila ay patungkol sa pugo at meron ng umabot na pag-alaman na ng komite at naisiniwalat na nila ito na kung saan ay napakaraming mga Chinese nationals ang andirito sa ating bansa at nakabili na ng mga lupain. Napakalawak ayon sa kanila ang mga umanong lupain na ito na umaabot ng thousands of hectares at nasa mga 300 to 400 land titles ang ganun, no? Karami na mga ari-arian na kung saan ay sabi ng Quadcom, ito ay pagmamayari na matapos na kabili dito sa Pilipinas nito mga Chinese nationals na ito. At posible na magamit ito sa hindi magagandang gawain. Tulad na lang na yung mga puguhab dyan sa may Pampanga. Naku, bakit dyan pa? Ha? Yan yung mga tanong ng taong bayan eh. Ibig sabihin, meron talaga mga may pakana dyan, hindi yung magagawa at hindi kaya ito ng mga taong ito kung wala talagang nasa likod dyan. Diba? Eh ngayon, meron ng submission of documents itong Quadcom dyan sa may Solgen, Office of the Solicitor General, para makapag-create din ito ng sariling investigation right after na isumiti guys itong mga documents na ito mula sa Quadcom. No? At ito ay pakikinggan natin at yung part turnover ng documents mula sa Quadcom to Office of the Solicitor General. Pakikinggan natin. Sa ating mga kasama sa media today, the Quadcom will turn over documents pertaining to the land acquisitions and properties believed to be owned, procured, acquired by Chinese nationals. In the course of the investigation of the Committee on Public Accounts and the Committee on Dangerous Drugs, we have discovered that there are several Chinese personalities who acquired thousands of hectares of land in the province of Pampanga. And this was the result, these documents are the findings of the Committee on Public Accounts and the Committee on Dangerous Drugs, where corporations majority owned by Chinese, ang na-discover natin that acquired these properties. And now we will, the part of the recommendation of the committee, the Quad Committee, is to turn over these documents to the Office of the Solicitor General in order to conduct their own investigation for possible future proceedings for these properties. Malaki ho ang na-discover dito sa laki ng lupang nabili ng mga Chinese nationals, no? Na alam naman po natin that the Constitution prohibits foreign nationals from acquiring 100% ownership ng ating mga lupa at ng mga pagtatayo ng mga korporasyon. So today, as just to let the people know na ito ay trabaho ng Quadcom at gusto naming i-emphasize na ang Quadcom ay walang politika kundi trabaho lamang. And that's why we're privileged to have with us today our representatives from the Office of the Solicitor General, Attorney Hermes Ocampo, the Assistant Solicitor General, Attorney Gilbert Medrano, the Assistant Solicitor General, Attorney Neil Lorenzo, the Senior State Prosecutor. So, welcome and thank you for joining us here in this turnover of petition
for civil forfeiture sa Office of the Solicitor General. So, can we turn this over now? Hindi ako, sa gitna lang. Can you... Okay, thank you. Thank you po. Kayo nang bahala dyan. Ayan, no? Ayan na guys. At after sa ginawang turnover sa mga documents na yun, direkta na ang tanungan, no? Andyan na yung ating mga masisipag na miyembro ng media na nagtatanong at direkta doon sa Quadcom members. So, we will now entertain questions. You can ask questions. Yes, Tina? Good morning po, sirs. Sir, can you mention prominent Chinese personalities na involved po dito sa mga documents na turn over po ninyo? Okay, we will ask the chairman of the Committee on Public Accounts the names of the owners of these properties. Good morning, everyone. Anyway, during the last year's hearing, lumabas na po yung pangalan ni a certain Eddie Tayang, in which the Bureau of Immigration confirms that Eddie Tayang is a Chinese citizen, with being a passport holder of a Chinese, no, in the person of Jia Jingyang. And he was also involved in the sale of properties for Mexico, the LGU of Mexico, Pampanga, and also involved in the corporation, the Empire 999, the Sunflare, and ayun, Mexico 999 and Empire 999 and Sunflare, Eddie Tayang involved in those corporations, in which well, in fact, he was cited in contempt. I think, if my memory serves me right, that was November of last year pa, and until now he is at large, and having transaction with the LGU of Mexico, Pampanga, particularly during the time of Mayor Tumang. In addition also to the names mentioned by Congressman Paduano, a certain Willie Ong also have acquired hundreds, based on our records, we have 300 land titles registered under his name. And Mr. Willie Ong has likewise been identified as a Chinese national. So he organized a corporation called Empire 999, and there are also acquisitions under his name. So, yan ang, and then Tony Yang, the brother of Michael Yang. Ayan. So, yun yung part ng turnover guys ng mga dokumento na ating nabanggit kanina. At ito ay aabangan natin kung ano ang magiging takbo nito. Ano ang magiging resulta nito pagkatapos ng Sir, can you submission give nito. us an estimate kung gaano kalaki yung halaga ng mga properties na nabili ng Chinese nationals? As of now, we cannot yet, of course, the actual yung worth ng properties, no? But thousands of hectares po ang involved dito. And what is prominent is the corporations, no, that was owned by these Chinese nationals. Yung Empire 999 po, as I've said, Sunflare, at saka Empire 999 and Sunflare po. Meron kaya maipapile na kaso ukol dito. Pagkatapos, yan lang yung aabangan muna natin at titingnan kung ano pa ang magkaragdagang pangyayari after nito. Napakahirap paniwalaan, pero yan yung nagiging resulta ng investigasyon na ginawa ng ating mga mababatas, lalong-lalo na dyan sa mababang kapulungan. Malapit na naman ang halalan, malapit ang eleksyon, sana naman ay hindi nila makalimutan pa rin ang mandato ng kanilang sinumpaan na kung saan ay lalong-lalo na yung trabaho ng aid of legislation, mag-iimbestiga sila para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya sana hindi apektado ang investigation ng mga dapat imbestigahan dyan sa Kongreso dahil sa malapit na halalan. Okay, so abangan natin kung ano yung makaragdagang impormasyon ko dito guys, kasi kung totoo man ito ay talaga namang napakahirap. No? Kailangan talaga kung totoo man ito kasi kailangan pa itong busisiin din. Kung totoo man ito ay talagang hindi ito maganda. Makukuhan tayo, magkakaroon tayo ng problema dyan na kung saan dayon dapat ang atin kung ano yung atin. No? Dapat may balik ang pag-aari ng Pilipinas sa ating mga kababayan. Dapat walang makakakuha nito na kung ano-ano mga nationals yan. At ito maganda kasi
Ang investigation dyan, hindi lang nagsisentro dyan sa PSA, kundi pati na rin sa mga civil registers na kung saan ay dyan nagsisimula yung hakbang patungo sa kung ano man ang plano at balak ng mga dayuhan. At ito sa ginagawang investigasyon na ngayon, na kung saan ay mula dyan sa civil registrar patungo sa PSA para sa mga certificate of live birth or birth certificate ng ating mga lahat, no, nating mga kababayan. At dyan natin makikita paano nga ba, no, nakalusot ito mga ito through late registration. Kaya sana naman ay dahan-dahan at busiin pa, no, ng mga departamentong ito para hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari sa ating bansa. Okay? Kaabangan natin kung ano man ang magiging resulta dito sa ngalan po. Dahil kay G5TV, ito po ang inyong lingkod. Lagi umasa na sana naman ay maging maayos at tapunan. Mabuhay ang buong Pilipinas.